Sa seremonya ng pagtatapos ng high school, naghatid si Brandy Clark ng valedictorian speech ngunit tinawanan siya ng mga estudyante nang sabihan siya na virgin. Pagkatapos nito, binati siya ng kaibigang si Cameron na balak sanang umamin ng kanyang nararamdaman. Dumating ang mga kaibigan niyang sina Fiona at Wendy para magtungo sa isang party. Iba ang pinuntahan nilang party kaya balak na sanang umuwi ni Brandy, ngunit nakita niya si Rusty Waters kaya nagpasya siyang manatili. Nagsaya siya at uminom hanggang dalhin siya ni Fiona at Wendy sa isang kwarto dahil sa sobrang kalasingan. Pumunta si Rusty sa kwartong iyon at hinalikan siya sa pag-aakalang siya ang babaeng kausap niya. Agad umalis si Rusty nang malaman na nagkamali siya. Nalaman ito ni Fiona at Wendy at sinabi ni Brandy na hindi niya alam ang gagawin sa ganong sitwasyon ngunit pinayuhan siya ng dalawa. Kinabukasan, inamin niya sa kanyang magulang na naglasing siya kagabi, ngunit nainis ang kanyang nakatatandang kapatid na si Amber nang hindi siya pinagalitan. Nagtungo si Brandy sa isang pool resort para sa job orientation kung saan ay si Rusty ang isa sa kanyang makakatrabaho at binigyan sila ng mga tagubili ng pool manager na si Willie. Nang maghapunan sila ng kanyang pamilya, nagkaroon sila ng maliit na alitan nang tanungin ni Brandy ang kanyang ina tungkol sa pagkawala ng virginity. Kinagabihan, sinabi ni Mrs. Clark, ina ni Brandy sa kanyang asawang si Judge Clark na kailangan ng mamulat ni Brandy sa mga ganitong bagay, ngunit tumanggi ang kanyang asawa at sinabing baka matulad siya kay Amber, na may boyfriend na hindi kaaya-aya. Ikinwento ni Amber kay Brandy ang kanyang mga naging karanasan na ikinasulasok naman ni Brandy. Ang pag-uusap na ito ay pumukaw ng ideya kay Brandy. Determinado siyang magkaroon ng higit pang sekswal na karanasan bago magkolehiyo kaya gumawa siya ng listahan ng iba't ibang sekswal na aktibidad na gusto niyang gawin, kabilang na ang makipagtalik kay Rusty. Nagtungo si Brandy sa Big Bun, isang fast food restaurant kung saan nagtatrabaho sina Fiona at Wendy upang ibahagi ang kanyang listahan at pinalakas ang kanyang loob. Sa resort, dinumog sina Brandy at Cameron ng mga batang gustong mag-swimming, kaya pinapasok na sila ni Willie. Pinagtripan nila si Brandy dahil baguhan siya, tulad ng pagtulak sa pool, paglagay ng bleach sa kanyang whistle, at mayonnaise sa kanyang sunscreen. Nang may lumutang na tae sa pool, inakala ni Brandy na isa na namang prank ni Willie kaya kinagat niya ito dahil sa pag-aakalang tsokolate ito pero totoong tae pala. Nang pauwi na, habang naglilinis si Willie, tinulak siya ni Brandy pero sinagip niya rin nang malaman niyang hindi marunong lumangoy si Willie. Natakot si Willie na mawala ng trabaho kaya hinikayat niya si Brandy na huwag sabihin ang nangyari at inalok siyang babayaran para turuang lumangoy. Kinagabihan, pumunta sila sa bahay ng kaibigan nilang si Duffy na balak gawin ang isa sa listahan ni Brandy. Nagbigay naman ng payo sina Fiona at Wendy kung paano ito gawin. Pagdating, agad uminom si Brandy ng beer at inalok din si Cameron. Nang matapa ni Cameron ng beer, nagugas siya ng kamay ng 2 beses at hinila siya ni Brandy papunta sa isang walang tao na silid. Naghalikan ng dalawa habang ang iba ay naglalaro ng video game sa kabilang silid. Sinabi ni Brandy kay Cameron na hawakan siya, na ginawa naman ni Cameron nang ipasok niya ang kanyang kamay sa pang-ibaba ni Brandy, natupad ang isa sa kanyang listahan. Kinabukasan, habang nasa pool sina Fiona at Wendy, tinanong sila ni Brandy kung nasubukan na nilang mag-masturbate. Una nilang itinanggi, ngunit kalaunan ay inamin din nila. Bigla silang nag-ambala nang may 2 bata ang humipo kina Fiona at Wendy. Kinagabihan, nagsimulang mag-masturbate si Brandy habang iniisip ang mga romantikong gawain kasama si Rusty. Habang patapos na siya, dumating si Amber at nakita siya, sinabing may tumatawag sa telepono. Sinagot ito ni Brandy, at lumalabas na si Cameron ang tumatawag at inaaya siyang mag-date. Pumayag siya at sinugod si Amber nang malamang nakikinig ito mula sa kabilang linya. Kinabukasan, tinulungan siya ni Fiona at Wendy na mamili ng isusuot. Sa sinehan, habang nanunood, sinimulang hawakan at laruin ni Brandy ang ari ni Cameron. Nang may mapansin si Brandy, umalis siya at kinausap si Amber tungkol sa hindi pagiging tuli ni Cameron. Kumuha siya ng pampadulas at bumalik para ipagpatuloy ang ginagawa, kalaunan ay natapos sila na napansin ng isang magkasintahan. Kinabukasan, sinubukan ni Brandy kunin ang atensyon ni Rusty sa pagsusuot ng bikini, ngunit pinagtawanan siya ng mga tao nang matanggal ang kanyang bra matapos mag-slide. Pinagpasahan ng mga bata ang kanyang bra kaya bumalik siya sa storage room nang walang pang-itaas. Pagkatapos, tinuruan niya si Willie na lumangoy. Nagkaroon sila ng maliit na asaran, ngunit kalaunan ay natutunan ni Willie kung paano magpalutang. Dumating si Amber para magpahatid sa kanyang pupuntahan at nakilala siya ni Willie bilang dating schoolmate nung nasa kolehiyo pa sila. Sa bahay nila, inamin ng ina ni Brandy sa kanyang ama na hindi siya ang naging unang nakatalik nito, na labis na nagpaluha sa kanya. Habang nasa duty, naging curious sina Brandy, Fiona, at Wendy sa pinag-uusapan nina Rusty at Derek.
Curious din sina Rusty at Derek sa usapan ng tatlo, kaya nagpadala ang dalawang grupo ng bata para alamin ito. Nalaman ni na Brandy na tutugtog si Rusty sa Sabado at nalaman din ni na Rusty ang sexual na usapan ng tatlo. Dumating si Cameron at inaya si Brandy na lumabas sa weekend. Nagtungo si Brandy sa kwarto ni Amber at dinistract ito sa usapan tungkol sa kanyang kasal para makuha ang bra ni Amber nang hindi nito nalalaman. Nagtungo sila sa isang bar at nang mainip si Brandy kakahintay kay Rusty, tinanong niya ang lalaking kumakanta sa harap, si Van, kung susunod ng tutugtog si Rusty. Inaya siya ni Van sa stage at sumayaw sila na nakita ni na Fiona at Wendy kaya nakisali rin sila. Samantala, nagtungo si Cameron sa bahay ni Brandy para sunduin ito ngunit wala siya kaya pinapasok na lang si Cameron ng mga magulang ni Brandy. Naghintay si Cameron sa kwarto ni Brandy at nakita ang kanyang listahan. Nagtungo sina Brandy kasama ang mga musikero sa pool resort at naligo sa pool. Habang sina Fiona at Wendy ay may kahalikan, sinubukan ni Brandy na kunin ang atensyon ni Van. Nagtungo sina Brandy at Van upang mag-shower at sinimulang isubo ni Brandy ang alaga ni Van. Nagising si Willie dahil sa ingay kaya pinuntahan niya ito at nakita sina Brandy at Van na katatapos lang sa kanilang ginagawa. Nagtipon-tipon sila at sinermonan sila ni Willie. Sinabing judge ang ama ni Brandy kaya nagpas siyang umalis ang grupo ni Van. Tinakat ni Willie ang tatlo na tatawagan ng kanilang mga magulang ngunit hindi niya alam ang kanilang mga numero. Pag-uwi ni Brandy, nakita niya si Cameron sa kanyang kwarto na nagalit dahil ginamit lang siya para sa kanyang listahan at wala talagang relasyon sila. Umiyak si Cameron at kalaunan ay umalis itong may sama ng loob. Kinabukasan, nagtungo siya sa Big Bon at kinuwento sa kaibigan ang nangyari. Sinabi niyang may gusto sa kanya si Cameron ngunit kaibigan lang ang tingin niya rito. Pakiramdam niya ay kailangan na niyang itigil ang kanyang kalokohan ngunit hinikayat siya ng mga kaibigan na ipagpatuloy dahil malayo na ang kanyang narating. Samantala, kinomfort naman ni Duffy si Cameron na isiniwalat ang tungkol sa listahan ni Brandy. Kalaunan ay kinomfort rin ni Duffy si Brandy at balak niya na maging parte ng listahan ni Brandy kaya hinalikan niya ito sa leeg at silang dalawa ay nag-dry hump na nasa listahan ni Brandy. Kinabukasan, kinuwento ni Duffy kay Derek ang tungkol dito kaya nagtungo si Derek kay Brandy at inaya itong lumabas sa gabi. Narinig ito ni Cameron kaya umalis siya at nagtungo sa Big Bon para umorder ng pagkain at inaya ang isa kila Fiona at Wendy na makipag-date, na pumayag naman si Fiona at agad ipinagtanggol ang sarili kay Wendy na nagsabing hindi naman gusto ni Brandy si Cameron. Kinagabihan, nasa kwarto ni Derek si Brandy at sinabi ni Derek na may gusto siyang praktisin at pumayag naman si Brandy. Habang nakakumot at dinidilaan ni Derek ang ibabang parte ni Brandy, dumating ang kapatid ni Derek at nagulat si Brandy. Sinabi nitong ayaw mag-play ang pinapanood niya kaya sinabi ni Derek ang mga dapat gawin. Umalis ang kanyang kapatid at ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa. Kalaunan, sinubukang tawagan ni Brandy si Cameron pero ama ni Cameron ang sumagot. Dumating sina Fiona at Wendy para manood ng pelikula. Nagpaalam si Fiona kung okay lang kay Brandy na makipag-date siya kay Cameron. Nalaman ng dalawa na nakipag-dry hump si Brandy kay Duffy na ikinagalit nila dahil matagal nang may gusto si Wendy kay Duffy, kaya umalis sila. Kinabukasan, nadatnan nila na sira-sira ang mga kagamitan sa pool. Hinala ni Willie na ang Katunggaling Resort ang may kagagawan nito. Hinikayat niya si Willie na maghiganti dahil sa nangyari. Kinagabihan, nagtungo sina Brandy, Willie, Rusty, at Cameron sa Oak Crest para gumanti. Sina Willie at Cameron ay pumunta sa filtration system habang sina Brandy at Rusty naman ay sa pool. Nilagyan ni Brandy ng bleach ang pool slide kaya nang buksan ni Willie ang water pump, nagbula ang pool. Nagkayayaan maligo sina Rusty at Brandy kaya naghubad sila at nag-slide ng magkasama. Natanggal ang bra ni Brandy at inihagis ito ni Rusty palayo sa pool. Naghalikan ng dalawa at biglang dumating si Willie para makisali sa kasiyahan. Kinabukasan, nakita ng pool manager ng Oak Crest ang naiwang bra ni Brandy na may nakasulat na pangalan niya. Pinuntahan niya si Willie at binyantaan na ire-report sila sa Parks Department kung hindi sila magbibigay ng apology notes at kung hindi sibakin si Brandy sa trabaho. Agad namang pumayag si Willie. Nainis si Brandy at malungkot na umalis. Nagsimulang mag-impake si Brandy para sa kolehiyo. Pinayuhan siya ng kanyang ina na kung ipagpapatuloy niya ang mga ginagawa niya, dapat siyang gumamit ng lob. Tinawagan niya si Rusty at inaya itong lumabas na ikinatuwa naman ni Brandy nang pumayag ito. Sinabi ni Derek kay Rusty ang tungkol sa listahan ni Brandy na narinig naman ni Willie. Nagbihis si Brandy at pinayuhan siya ni Amber sa kanyang gagawin. Si Brandy at Rusty ay nagtungo sa kakahuyan sakay ng isang van. Uminom sila ng beer at kalaunan ay nagsimula silang maghalikan. Samantala, nagtungo si Willie sa bahay nila Brandy upang kausapin siya at pinagbuksan siya ni Amber.
Sina Brandy at Rusty ay nakaramdam ng init at napagpasyahang magtalik at inamin ni Brandy na siya'y virgin pa. Matapos ang ilang saglit, natapos sila at nakita ni Brandy ang kanyang ama sa kabilang kotse na may ginagawang kababalaghan kasama ang kanyang ina. Agad silang umalis, at nang malaman ng kanyang ama na binigyan si Brandy ng loob ng kanyang ina, umalis na rin sila. Sa kabilang banda, sina Willie at Amber ay may ginagawang kababalaghan sa kanilang bahay. Nang ihatid ni Rusty si Brandy sa kanilang bahay, sinugod at inatake ni Cameron si Brandy dahil sa kanilang ginawa. Sila ay nag-away hanggang sa humingi ng kapatawaran si Brandy kay Cameron dahil sa kanyang mga pagkakamali, ngunit sinabi niyang wala siyang pinagsisisihan. Napagtanto niya na ang kanyang mga kaibigan ang dapat niyang kasama. Nang maglaon, dumating ang kanyang mga magulang kaya siya ay palihim na umalis. Nakita nila si Amber na nakikipagtalik kay Willie na ikinagalit ni George. Habang nanunood sina Fiona at Wendy, dumating si Brandy at sinimulang kumanta bilang paghingi ng tawad. Sumabay si Wendy sa pagkanta ni Brandy at kalaunan ay kumanta silang tatlo at nagyakapan. Dumating ang ama ni Brandy at kinumpronte siya tungkol sa nangyari sa kanila ni Rusty. Tiniyak ni Brandy na hindi siya mabubuntis, na nagpagon sa loob ng kanyang ama at sinabing ganito talaga ang gawain ng isang ama at nagyakapan sila. Nagtungo si Brandy kay Willie para magpasalamat at magpaalam. Nagtapat si Willie na magre-resign na siya sa kanyang trabaho dahil nais niyang pagbutihin ang kanyang sarili. Makalipas ang maraming araw ay muling nagkita sina Brandy at Cameron. Sinabi ni Cameron na nakipagtalik na siya sa isang senior student. Ang dalawa ay nagkayayaang makipagtalik sa isa't isa pero nakita sila ni Judge nang magtungo ito sa kwarto niya na ngayon ay hindi na malaking bagay para sa kanya. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para lagi kang updated kung may bagong video.